naman. Love, relax. Remember, every good things come with patience. Sorry. Kaya pala kasing imano-mano nito. Don't worry. Alam mo naman na kapag naging stable na yung income ng coffee shop natin, bibili natin yung espresso machine na gusto mo. Talaga? Di ko alam gagawin ko kapag wala ka. You always keep me grounded and sane. Kaya samantalahin mo na habang nandito pa ako. Bakit? Aalis ka? Iiwan mo ako? Subukan mo lang. Hindi. Hindi naman sa ganun. I mean, di ba, hindi mo naman alam kung anong pwede mangyari, di ba? Tumpalelat na naman siya, oh. Bibiling ko na nga yung espresso machine na gusto mo, eh. Sorry na. Talaga? Oh, ikaw pa ba? Okay na, sige na. Di na ako nagtatampo. Love! Another one? Ano ka ba? Mapupuno na ng portrait ko tong coffee shop natin, oh. Ano ka ba? Siyempre, gusto ko nga mapuno tong coffee shop natin ng portrait mo, eh. Naku. Para lagi kitang maalala. Ganon. Kaya po, paano kaya kita maalala lagi? I will always send you your favorite sunflowers. Every birthday when I'm long gone. Ayan ka na naman, ha? Ba't ka nagsasalita ng ganyan? Tama na. Okay na sa akin tong little coffee shop natin na pangarap natin. Ano ka ba? Alam kong nilaban mo talaga to, eh. Siyempre, ikaw na naman ang importante sa akin, eh. I will always choose you. Every time. Sige na, gagawa na ako ng coffee, ah. Alam mo naman na, tuwa naman kita, eh. Mas, lalagay mo yung coffee dito. Mag-11 na, wala pa rin si Oliver. Baka naman na-busy lang sa ganap niya today. Sinubukan mo na bang tawagan? Oo, nagre-ring lang. O eh, baka bawal mag-cellphone kung nasan man siya. Oh, ba't di mo sagutin yan? Hello? Hello? Is this Miss Alexa Manolo? Yes po. This is PO1 Marquez. May masamang balita po kami tungkol kay Mr. Oliver Trinidad. Nandito po siya sa ospital ngayon. He suffered severe injuries dahil sa car crash. Inatake siya ng aneurysm while driving. Puntahan niyo po siya dito sa morgue ng ospital. Isasend ko po ang address. Bago po namatay si Mr. Trinidad, napagdesisyonan niya po na i-donate yung organs niya sa mga nangangailangan. At nakuha na po namin yung consent ng pamilya niya. Gusto rin po namin kayo inform na may recipient na po ang puso ni Mr. Trinidad. BFF, tumawag ulit yung potential buyer ng property. Tinatanong nila yung desisyon mo. Wala pa. Nagluluksa pa ako eh. Hintay ka mo sila.
Ano ba? Paano ba to? Ba't ang hirap gawin? Love, di ko pa rin alam kung paano pag wala ka. Bumalik ka na, please. Hi, I'm Jesse. Ma'am, Sorry po. Close po kami until further notice. hindi po pumunta dito para bumili ng kape. Gagawa po ako ng kape. Bulag ka ba? Sarado nga kami. Anong oras kayo magbubukas? Di ko alam, wala pang plano. Sayang naman. Balita ko, masarap ang kape dito eh. Paano mo nasabi? Nakapunta ka na ba dito dati? Hindi pa. Ibig ko sabihin, masarap ang kape dito kapag ako na ang barista. Hindi kami naghahanap ng worker, okay? At isa pa, wala akong ibabayad sa'yo. Ma'am, hindi mo kailangan bayaran. I'll work for free. Nilaloko mo ba ako? Isang espresso please, to go, double shot. Hindi po available. Bakit na sa amin, no? Ayan, wala na. I want to talk to the manager. Walang manager dito. Ako lang ang tao dito. Pwede ba? Magsasara kami. Patay na ang may-ari nitong coffee shop na to. Pinagluluksa ko pa rin siya hanggang ngayon. Sa iba ka umalit ng espresso kung ayaw magbuhusan kita ng mainit na tubig. I'm sorry. Sir, pasensya na po. Please have a seat. Gagawin ko na lang po kayo ng double shot espresso on the house. Anong ginagawa mo? Gagawa ko ng kape sa customer. Wala kaming espresso machine dito. Oo nga, no? Diba? Wala kaming espresso machine. Kaya huwag ka magbida-bida dyan. PFM, sino yan? I don't know. You don't know. Pero gumagawa ng espresso sa counter natin. Okay. At magsiserve sa customer natin. Double shot espresso coming. Sir, Thank you. enjoy. Tanggap na ba ako? Ay, nag-apply ka? Yes, tanggap ka na. Golda! Igo mo na, sinasabi ko sa'yo. Ay, you can start today. Like dito. Ay! Kung may apron? Yes. Okay, it's my first day. Hey, thank you. Thank you. Good morning, ma'am. Di ba sinabi ko sa'yo ka nang bumalik? Ako lang naman tumulong para mas lumakas pa itong store eh. Baka hindi mo natatanong, magaling ako sa marketing. Hindi ko itatanong at hindi ko kailangan itanong. Di ba sinabi ko sa'yo, sasarado na natin tong shop na to? Hindi ko kailangan ng marketing para sa shop. Kaya pwede, umalis ka na. Stop, Jackie! Umalis ka na! How's the coffee, sir? Uy, thank you po. Balik kayo ulit. Golda? What's going on? Pinaalis ko na yan kanina. Hayaan mo na.
makatulong eh. At diba, minsan lang dumami na ganito tong coffee shop natin. Ano naman kayo pakulong ni Jessie? Pinapunta niya tayo dito. Hoy! Imposible naman kayo itong coffee shop. Kaya nga. Tsaka, lahat ng mga nandito, puro kaibigan niyo. Hindi mo ba napansin? Ano ba talaga ginagawa mo? Bakit ka nandito? I'm trying to help you. May problema ba? Problema? Tinatanong mo kung may problema? Excuse me, attention! Taas yung kamay na in-invite ni Jessie. Na kay Maya, go! Yan ang problema. Sorry. Gusto ko lang naman makatulong sa'yo eh. Kung tumutulong ka dahil sa awa, hindi ko kailangan. Love? Ikaw na naman? Ipapapulis na kita, ah! Ano ba dapat kailangan mong marinig para maniwala ka na you're not welcome here? Sorry. Gusto ko lang naman bumawi sa ginawa ko sa'yo kahapon eh. Ito, bumili ako ng espresso machine para sa shop mo. Hindi ko kailangan yan. Eh, maraming customers pupunta dito, hanap nila espresso. Tapos wala kang espresso machine. Sabi din nila, yung dating barista dito, magaling gumawa ng mano-mano. Alam mo naman na kapag naging stable na yung income ng coffee shop natin, bibiliin ko na yung espresso machine na gusto mo. Talaga? Try mo to. Go. Sarap. Masarap. Actually, matagal na namin gusto bumili ng espresso machine. Marami lang naging gastusin sa shop and nung finally pwede na kaming bumili, siya naman nawala. Si Oliver, my fiancé, he died 6 months ago from aneurysm. It was while he was driving at pumutok yung ugat niya sa batok. And he got into an accident. I'm sure I must have been a kind and generous guy. Oh yeah. He taught me everything I know. And sa totoo lang, hindi ko alam kung anong gagawin ko kapag wala siya. And he knows this. I told him every day when he was alive. Jessie, can I just say, thank you so much for the espresso machine and thank you sa pagtulong mo dito sa shop. Oo, Alexa. Maliit na bagay yun kumpara sa... Sa? Wala. Kumpara sa pagpayag mo na tumulong ako sa'yo dito. Paturo ulit, paano kasi yung i-extract mo na? Kailangan mo lang ito, itataas mo to. Dapat sakto-sakto siya para hindi mag-spill. Anong ginagawa mo? Wala. Hinahanap lang ng kamay ko. That's me. Ewan ko ba? Dahil siguro... ikaw lang nakikita kong maganda recently. Love? What if mag-commission work ulit ako ng mga artworks ko? Ikaw lang. Pero syempre, huwag naman puro mukha ako yung gamitin mo, ha? Ikaw na naman maganda sa paningin ko eh.
Lex, are you okay? You remind me of someone. Sorry. Gusto mo, tigil ko na lang. No, ituloy mo lang. Feel ko kasi na parang bitin. Parang yung purpose ng shop na to ay punuin talaga ng portraits yung buong wall. Kaso hindi natuloy eh. Parang unfinished work. Yun lang naman ang pakiramdam ko. If it bothers you, hindi ko na lang siya tatapusin. Hindi, okay lang. Tuloy mo. Gusto ko yung ginagawa mo. Basta make sure na gandahan mo ako dyan, ha? Ako naman. Could never go wrong with something so beautiful as that. Sus! Tubig? Gusto mo na tubig? Na-miss ko yung smile mo na yan, ha? I don't know. There's something weird about him, though. Weird? In a good way? Or in a bad way? Good? In a good way. Okay. Sabi mo eh. Tapos na agad. Bilis, ah. Galing nga, nagulat din ako. Parang may sariling buhay yung kamay ko eh. Tanong mo, alam na niya agad kung anong gagawin. Alexa, pre-open muna ako. Sige. Sige, enjoyin mo lang. Okay. Parang red na ulit, ha? Ha? Parang ready ka na ulit buksan ang puso mo para magmahal muli. Uy, tumigil ka dyan. Baka marinig ka ng tao. Isipin niya, nag-a-assume ako, diba? Ano mag-a-assume? Eh, sobrang obvious naman na may gusto din siya sa'yo. Tingnan mo nga, oh. Yung effort, sobrang mag-effort. Tsaka, bakit naman tutulong yan dito sa coffee shop ang walang bayad? Ano, friends? In the first place, hindi naman kayo friends, di ba? Alam mo, now that you mention it, hindi ko pa siya lubusan kilala. Hindi nga natin alam kung saan siya nagmula. Kaya nga bigyan mo yung sarili mo ng chance para makilala siya. Malay mo, di ba? Ikaw talaga? Eh kung ayaw mo, hindi akin na lang siya. Oh, Golda. Oh, mabilis. Jessie, okay ka lang? Oo, teka lang. May inaano lang ako dito. Ano ba kasi ginagawa mo dyan? Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Tan 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 tan. Ayun. Surprise ka ba? Oo! Ayan. Oo nga pala, birthday ko ngayon. Oh, nakalimutan. Masyado ka kasing busy. Actually, sa dami kong ginagawa at iniisip, sa dami ng mga nangyari, kalimutan ko yung birthday ko. Uy, aba, huwag ka masyadong malungkot. Birthday mo. Sige na, blow mo yung candle and make a wish. Sige na. Ayoko. Grabe. Ayoko ma-disappoint. Bakit? Hindi kasi kayang maitupad yung isang wish ko eh. Huwag kang negative. Malay mo. Pag nag-wish ka, matupad yun pero sa ibang paraan. Diba? Sige na. Wow. Teka, Oh, paano mo nalaman na birthday ko ngayon? sinabi ni Golda. Ah,
Ay, naku, si Golda talaga. Napakadaldal. Alam mo ba crush ka ni Golda? Weh, Oo. hindi nga. Promise! Oo, crush ko din siya eh. Ay, gano'n? Oo, gusto ko siyang i-crush. Hindi, makulit lang talaga yun si Golda. Pero, totoo. Crush ka talaga noon. Attorney, may tinatapos na ako dito ngayon. Pero soon, babalik na ako dyan. Diba, sabi mo, nakilala mo naman na ang donor ng heart mo. Nakilala mo na rin ang fiancé niya. Ano pa bang mission mo sa kanila? I feel like it's not enough. Itong bagong puso na nilagay sa akin, attorney, it's teaching me something else. Alam ko. Ramdam ko rin naman, Jessie. Ang laki ng pinagbago mo ever since the transplant. Ramdam ko din, the guy who owned this heart is leading me to a much better life. Jessie! Ano yung mga narinig ko? Alexa, I'm so sorry. I was meant to tell you sooner, pero... Explain, Jessie. Alexa, Explain everything now, Jessie! it's so messed up. Hindi ko alam kung maniniwala ka. Try me. Okay, the truth is, my name is Joseph Del Mundo, and I'm a self-made business tycoon from Cebu. And I own... Del Mundo Holdings. Yes. And I'm trying to buy this entire land. Pero, hindi ko alam kung anong joke ang nangyari sa buhay ko. Pero 6 months ago, I suffered from a heart attack. And I needed a heart transplant. Ikaw? Ikaw yung recipient ni Oliver? Jessie, bakit? Ba't mo ako hinahanap? Alexa, I felt like I needed to see you. To pay you back. At para makita rin ang buhay ng taong nagbigay sa akin ng isa pang buhay. At plano mong i-lead on ako, no? Na mahulog ako sa'yo, no? Alexa, never. Hindi ganun. Wala yun sa plano ko. Pero hindi ko alam. Simula nung kinabit ng bagong puso sa dibdib ko, nagbago na ako. Ibang tao na ako, Alexa. Hindi ko alam kung paano ako napunta sa sitwasyon na to. Pero ang alam ko, mahal kita. Are you sure? Sigurado ka sa nararamdaman mo? Di ba kay Oliver yung puso na yan? Paano mo nasasabing mahal mo ako? Alexa. Umalis ka na. Jessie, umalis ka na. Alexa naman. Umalis ka na! Huwag ka na magpapakita dito! I'm sorry. Alis! Ito nga nakakapagtaka. Sabi nung lawyer, hindi na daw sila interested bilhin tong property. Pero, ang mas nakakaloka, nagpadala sila ng cheque. Pero alam mo, naisip ko, malaking tulong na rin yan. Blessing in disguise kasi makakatulong yun para dito sa shop. Anong ginagawa mo? Natin kailangan ng awa nila. Anong plano mo? Sasabihin ko sa'yo, mahirap kumuha ng puhunan. At itong kaisa-isang chance natin, itong pag-asa natin, pinunit mo pa. If Oliver were here, he would tell me to save the coffee shop. Pero love, gusto ko talaga mag-sorry. Sorry kasi nag-give up ko yung portraits mo para maisalba yung coffee shop natin. Sorry, mahina ako. Hindi ko kinaya na wala ka, love. Jessie! Alexa. Bumalik ako dahil ayoko namang matapos tayo ng ganun-ganun lang. At sorry dahil tinago ko sa'yo. Pero Alexa, huwag mo sanang isipin na pinapaikot lang kita. Na pinaniniwala akong mabuti akong tao dahil gumaganti ako sa kabutihan na ginawa ni Oliver sa akin. Hindi ganun. At kahit anong gawin ko, hindi ko siya mababalik sa'yo.
Pero Alexa, I promise. I promise I will be here for you. For how long, hindi ko alam. Hindi ko alam. Itong puso ko, nagaya ng sabi mo. Diba sabi mo na mahal ka. Baka nga para sa akin talaga to. Para ako naman magmahal sa'yo. Jessie? Or Joseph? I think kailangan muna natin maghilom. Yes. Halika lang tuloy na. Golda. Hello. Oh! Surprise. Ba't nasa sa'yo yan? I bought them back. What do you mean you bought them back? Eh, alam ko kung gaano ka-importante lahat sa'yo to. Kaya binawi ko. Joseph. Alexa, hindi ko ginagawa to para mapatawad mo o magpag-good shot sa'yo. Ginagawa ko to dahil ito ang tamang gawin. I will always be here for you. I can't help it eh. Parati ka ng katawan ko. Dito, literal. Kaya kahit anong mangyari, maghihintay ako sa'yo. Dahil nandito lang naman ang puso ko eh. Promise ko yan. Uwi na. Yan. Uy. Tanggap na ako ulit. Tanggap Thank ka you. na. You know. Baka you need help. No. Actually, alam ko na siya kung paano gawin. Wow. Yeah. Dami ko practice. Galing mo ah. Galing yung nagturo eh. Sir, hindi okay lang po ang pabinag. Golda, hindi na ka ba? What if totoo ngang minidiscover tayong planeta na parang kagaya sa atin? Uy, you're right. Ano ka ba namang klaseng citizen of planet Earth? Straight cans lang yan! Yan ang Defurudumiring Martin Kelly Kepi Kepi Stone. That's the last stone na kailangan ko ibalik for my people who's experiencing a galactic disease. Eh, di ko naman na para makalis ka na. I can't. The stone requires joy in our heart. So, starting tomorrow, tutulungan mo ako to earn the stones. Exciting, di ba?